atin pong ipagpatuloy ang kwentong pinamagatan ng One Night with a Billionaire Son, Chapter 13. Sa mga oras na yon, nasuri ang dugo ni Madam Carlota sa pangalawang pagkakataon. Sa mga oras din yon, inutusan niya ang doktor para suriin din ang dugo ni Don Sebastian. Nagtungo na nga sila sa laboratory upang suriin ang dugo ni Sir Sebastian Del Mundo. Maya-maya lang ay may resulta na din ito. Sir Sebastian, ganun din po, hindi din po match ang dugo nyo kay Sir Chris. Sambit naman yon ng doktor. Ano? Paano ito nangyari? Tanong ni Don Sebastian sa mga doktor. Paano ito nangyari, Dok? Di ba nga kayo ang nagpaanak sa akin dito mismo sa hospital namin na ito? Sambit ni Carlota na nagalit. Di kaya nagkapalit? Dugtong naman ni Don Sebastian. Dok, pakicheck nga ang lahat ng files at tingnan mo kung sino-sino ang nanganganak sa araw ding yon. Utos ni Carlota sa mga doktor. Samantala, sinamahan naman si Bia ng mag-asawang Delgado kung saan nakaburol ang kanyang inay at itay. Sa chapel yun kung saan si Sean ang tumulong sa mga gastusin nila. Sean, salamat dito, sabi ni Gil kay Sean. Wala ito, Gil, don't mind, okay? Sa mga oras na yon, dumating na sila, si Bia, sa chapel at bumaba kasama sila si Mr. and Mrs. Delgado. Inay! Itay! Laking gulat ni Gail at Iris. Ate Bia! At nagyayakapan sila at nag-iiyakan. Maluha-luha naman ang mag-asawang tumulong kay Bia dahil nakwento ni Bia ang lahat na nangyari sa kanila. Kaya naman anuman ang tulong na kakailanganin ni Bia ay handa silang tumulong si Mr. and Mrs. Delgado. Habang dumungaw si Bia sa mga magulang niya, pagbabayarin ko kayo, Mr. and Mrs. Del Mundo. Halos sumagad na sa panga ni Bia ang kanyang galit. Lumapit si Bia kay Sean. Sean, salamat sa lahat. Wala ito, Bia. No worries. Sean, we need to talk. Sambit naman ni Bia kay Sean. Sumunod naman si Sean kay Bia upang makapag-usap sila ng masinsinan. Alam kong hinahanap mo dahil yun kay Gail. Kinuha niya ang cellphone mo pero huli na nang nalaman ko na kinuha pala niya sa'yo yun. Nung una sabi niya sa akin pinabinta ng kaibigan niya. Kaya naman ibininta ko kay Sheila. Pero bago ko naibinta kay Sheila, kinuha ko ang memory card mo at nireset ko ang phone mo para malinis at binuksan ko ang memory card mo at nalaman ko lahat-lahat na nakalagay doon. Ngunit ipinatago ko lang kay Sheila, kunin ko na lang sa isang araw. At alam ko makatulong yon para mapabagsak natin ang mga Del Mundo. Exactly what I want, Bia. Sagot ni Sean kay Bia. Si Sebastian Del Mundo ay kasusyo sa negosyo ng papa ni Sean. Ngunit talagang swapang ito, kaya naman pinatumba ang mga magulang ni Sean. At dahil hindi gaano nilalabas si Sean sa mga magulang nito in public, kaya walang alam si Sebastian na may anak pala, si Mr. and Mrs. De La Torre, ang ama ni Sean. Kaya naman bago ito namatay, naibigay niya lahat ang mga files of evidence laban kay Mr. Del Mundo. Samantala, sa hospital, nalaman na ng nurse kung sino-sino ang nanganganak sa araw na yon. Madam, ito na pong list ng nanganak on that day. Okay, give it to me. Utos naman ni Madam Carlota sa nurse at kinuha niya ang files upang tingnan sino-sino ang mga nanganganak sa araw ding yon. Tiningnan niyo ni Carlota. Tama ba itong nabasa ko? Bulong ni Carlota sa kanyang sarili. Are you sure?
Patanong ni Carlota sa doktor. 100% sure, madam. Siya ang kasabay niyo nanganak sa araw na yon. Sagot ng doktor, hindi pwede. Bulong ni Carlota. Paano? Sino daw? Tanong ni Don Sebastian kay Madam Carlota. Si Beatrice Madrigal Sebastian. Ano? So posible si Bia ang ating anak? Patanong ni Sebastian kay Carlota. Di maari. Pabulong ni Carlota at nag-alala siya dahil malala na ang sitwasyon sa nagawa niya kay Bia. Hindi maaari. Sabi ni Carlota kay Don Sebastian dahil nag-alala siya sa sobra na ang nagawa niya kay Bia. At nanlumo naman si Don Sebastian sa nagawa niya din sa pamilya ni Bia. Samantala, gising na si Chris. Anak, buti naman at gising ka na. Ngunit hindi nagsalita si Chris dahil galit ito sa kanyang mama. Tumalikod ito kay Madam Carlota at tumayo. Tinanggal niya ang mga dextrose at ang mga aparato na nakakabit sa kanya at nagalit. Bakit mo pa ako binuhay, mama? Ang sama mo. Nasaan si Bia? Pagalit na sabi ni Chris, di kita mapatawad, mama. Anak Chris, di ko sinasadya. Aayusin natin ito, anak, please. Ikaw ang may gawa nito, Carlota. Kaya pati ang anak natin ay napahamak sa kagagawan mo. Umalis na nga si Chris at nagtungo kila Bia. Nagtaksi lang ito, ngunit dumating siya doon, wala ng bahay nila ni Bia. Sa mga oras na yon, nagtatanong si Chris. Excuse me po, saan na po ang mga bahay dito? Malumanay na pagtatanong ni Chris sa mga tao roon. Ngunit walang sumagot kay Chris dahil galit ang mga tao sa kanya. Dahilan yun sa mga pinagagawa ng pamilya niya. Bia, saan kita hahanapin? Sa mga oras na yon, inisip na lang ni Chris na umuwi dahil mahina pa siya nito at para naman makapagpahinga muna siya at mag-ipon ng lakas upang hanapin si Bia. Nakalipas ang 1 linggo. Nilibing ang mga magulang ni Bia sa araw na yon. Ngunit nabalita yon, kaya naman nalaman ni Chris kung nasaan si Bia. Kaya sa mga araw na yon, tinungo niya ang sementeryo kung saan ilibing ang mag-asawang Madrigal. Sa di kalayuan, natanaw na ni Chris si Bia. Bia! Malayo pa ito napasigaw. Chris! Lumapit si Bia kay Chris at yumakap si Bia at umiiyak. Salamat at ligtas ka. Sa tuwa niya at galak ang naramdaman ni Bia na buhay ang binata. Salamat, Chris. Bia, patawarin mo ako. Hindi kita na iligtas. Chris, it's okay. Ligtas na tayo, okay? Ngunit sa pagkakataon na yon, sumunod pala si Madam Carlota dahil nakita ito si Chris na papaalis at papunta sa bahay nila ni Bia. Ngunit sinundan niya din ito na nagtungo sa sementeryo. Dumating na nga si Madam Carlota sa sementeryo at nakita niya si Chris at Bia na nagyayakapan. Crisanto, sakay! Pasigaw ni Madam Carlota sa kanyang anak. Laking gulat naman ni Bia na nakita doon si Madam Carlota. Chris, mag-iingat ka. Bia, alis na ako. Sabi ni Chris kay Bia. Umalis na si Chris, hindi na sumagot dahil ayaw niya na magkagulo pa doon. Sa mga araw na yon, naayos na lahat-lahat nila ni Bia ang libing ng kanyang mga magulang. Pero bago niya nilisan ang sementeryo, dumungaw muna si Bia sa mga magulang nito na nakalibing. Magtapos ako, inay at itay, dahil ito ang pangarap ko at pangarap nyo, at ipaghihiganti ko kayo, inay at itay. At paiyak na nilisan ni Bia ang libingan ng mga magulang. Samantala, nagdesisyon ang mag-asawang Del Mundo na sa States na mag-aaral si Chris.
para din matapos ang course nito na low din kagaya kay Bia. Si Bia naman ay pinapaaral ng mag-asawang Delgado para matapos din sa course niya na low. Sa kabilang banda, maging maayos na din si Gail at Sean, pati ang bunso nila na si Iris. Habang nasa States si Chris, bumalik na sa Pilipinas ang mag-asawang Del Mundo upang hanapin ang tunay nilang anak. Ngunit lingid yun sa kaalaman ni Chris. At sa mga araw na yun nagtungo ang mag-asawang Del Mundo sa hospital. Doc, akin na nga ulit yung files ni Mrs. Madrigal. Doc, sure ka ba na si Mrs. Madrigal lang ang nanganganak sa araw ding yun? Sambit ni Madam Carlota sa doktor. As I've told you before, Madam, si Beatrice Madrigal lang ang kasabayan mo na nanganak sa araw na yon. Ano? Sigurado ka ba talaga? Ito na po yung files, Madam. Okay, give it to me. So, Carlota, imposible kaya na si Bia Madrigal ang anak natin? Patanong ni Sebastian kay Carlota. Hindi maari, Sebastian. Ang laki ng atraso ko kay Bia. Na may pagsisisi si Carlota sa kanyang sarili. Abangan!